Kabanata 4101. Well, everyone. Ang aming layunin ay talagang malinaw. Kailangan lang nating harapin agad si Ronnie. Dahan-dahang sabi ng isang figurang nababalot ng berdeng ambon ng kapangyarihan ng batas. Nagsagawa na ako ng detalyadong imbestigasyon sa kanya. Mukhang may kinalaman ang mabilis na pag-akyat ni Ronnie sa Land of Outlaw. Bago pumasok sa Land of Outlaw, isa lang siyang ordinaryong elder sa Annihilation Mountain. Isang tunay na premium grade divine god. Siya ay lubos na mahina. Ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok at tiyak na magagawa ninyo ito. Pilyong ngumisi ang berdeng tigre. Gayunpaman, siya ay ganap na nagbago pagkatapos niyang umalis sa Land of Outlaw. Saglit siyang nagel-inang sa pag-iisa at pagkatapos ay bigla siyang naging Diyos na namamahala pagkatapos noon. Ang dahilan sa likod nito ay hindi pa rin alam hanggang ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali ay hinamon niya si Atticus, ang dating pinuno ng Annihilation Mountain. Matindi ang laban pero nanalo si Ronnie. Walang saysay ang kanyang pag-akyat sa tuktok. Masyadong mabilis at wala pang nakona sa kanya ang nakagawa noon. Gayunpaman, hindi iyon titigil doon. Hindi nagtagal. Umabant muli ang kanyang lakas na natalo pa niya ang pinuno ng Novel Court. Alam ng lahat ang pinuno ng Novel Court ay isang namamahala na Diyos sa Sea of Chaos sa loob ng mahabang panahon. Gaano man katalino si Ronnie, imposibleng ganoon kabilas ang pag-unlad niya. Ang nakakagulat pa ay ang lakas ni Atticus at Chapman mula sa Heaven Beast Valley. Ay umabant din ng husto pagkatapos nilang sumuko kay Ronnie. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Ronnie ay lubhang kakaiba. Kung hahayaan natin siyang patuloy na umunlad ng ganito, sa tingin ko walang sino man sa Sea of Chaos ang makakatalo sa kanya sa hinaharap. Ipinaliwanag ng berdeng tigre ang sitwasyon ng detalyado. Talagang determinado siya kapag sinusuri ang bawat detalye ni Ronnie at ang kakaibang mabilis na pag-unlad nito. Nagpalitan ng tingin si Dustin at ang 12 zodiac animals. Ang ipinaliwanag lang niya ay eksaktong kapareho ng hula ni Dustin. Oo, sumasang-ayon ako. Sa tingin ko din. Ang pagtaas ni Ronnie ay napakaganda ngunit nakakatakot sa parehong oras. May kutob ako na kapag hindi natin ito tatapusin ngayon, siguradong susupilan niya tayo sooner or later. Baka pilitin pa niya kaming magtrabaho para sa kanya tulad ng ginawa niya kina Atticus at Chapman. Kung mangyayari iyon, magiging mahirap ang ating mga natitirang araw. Ang isa pang figurang nababalot ng gintong ambon ay tumango rin at malalim na bumantong hininga. Oo, sumasang-ayon ako sa iyo. Tama ka. Tumugon ang ibang namamahala ng mga Diyos at tumango bilang pagsang-ayon. So, from now on, dapat tayong lahat ay magtulungan para harapin si Ronnie. Dapat natin siyang puksain para sa kapakanan ng buong Sea of Chaos. Malakas na wika ng berdeng tigre at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Oo, magtulungan tayong lahat para matalo siya. Ang iba pang namamahala ng mga Diyos ay nakabibinging umungal bilang pagsang-ayon. I wonder kung may nakapansin sa inyo. Tila tuluyang nawala silang tatlo. Matagal na silang hindi kumikilos. Ang hula ko ay naglilinang sila sa pag-iisa. Si Ronnie ay tiyak na nililinang ang ilang mga lihim na kasanayan na magagamit niya sa pakikitungo sa amin. Iminumungkahi ko na dapat nating kunin ang pagkakataong ito na pumuslit sa bundok ng Annihilation para tambangan sila. Dapat tayong maglunsad ng biglaang welga para tuluyang mapatay si Ronnie. Ang lahat ng tao na naruroon ngayon ay ang mga nangungunang master sa Sea of Chaos. Sa tingin ko, kung sama-sama tayong magtrabaho, tiyak na mapapatay natin siya kahit gaano pa siya kalakas. Ito ang aking iminungkahing paraan ng pagkilos. Sumasang-ayon ba ang lahat sa aking plano? Inihayag ng berdeng tigre ang kanyang plano at tinanong ang mga opinyon ng iba. Ang iba pang namamahala ng mga Diyos ay sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Pagkaraan ng ilang sandali ng malalim na pag-iisip, kung tutuusin, ang pangunahing layunin ng kanilang pagkikita dito ay upang makahanap ng paraan upang makitungo kay Ronnie. Kaya naman, walang dapat ikatakot. So, napagdesisyonan na. Kung ganoon, may ipapadala agad ako para alamin kung saan nagsasaka ngayon si Ronnie.
Pagkatapos ay pupunta tayo sa Annihilation Mountain at tambangan siya. Sa wakas ay natapos din ang Berdeng Pigire. Makakapagpahinga ang lahat dito. Sa sandaling matanggap mo ang aking senyales. Mangyaring magmadali, at umakyat sa bundok ng pagkawasak. Idinagdag din ng Berdeng Pigire. Napansin ng lahat na ang namumunong Diyos na ito ay maaaring gumawa ng walang kabuluhang plano para wakasan si Ronnie. Oo, walang problema. Ang mga namamahala na Diyos ay sumang-ayon sa plano at alam nila na hindi na ito maibabalik. Dahil doon, lumayo ang Berdeng Pigire at nawala. Ang iba pang namamahala ng mga Diyos ay nakaupong nakakross sa inabando ng kontinenteng ito. Nagmumuni-muni silang nakapikit. Nakahanap din ng pwesto si Dustin at ang 12 zodiac animals. Mukhang pangunahan ng Beast City ang lahat sa planong ito para talunin si Ronnie. Sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Oo, parang ganon. Bahagyang tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Totoo na ang Berdeng Pigire ay mula sa lahi ng hayop. Kahit na ginamit niya ang kanyang omnipotent skill at low power para balutin ang kanyang katawan. Nakuha pa rin ni Dustin at ng mga zodiac na hayop ang ilan sa kanyang demonyong aura. Ang lahi ng hayop ay palaging sabik na mangibabaw sa dagat ng chaos. Hindi ba, ngayong naging mas malakas at mas makapangyarihan si Ronnie? Nakikita nila siya bilang isang banta. Kaya, ang lahi ng hayop ay nagnanais na magtipon ng iba pang mga puwersa upang patayin muna si Ronnie. At pagkatapos ay sakupin nila ang iba pang mga puwersa. Sa kabuuan, ang kanilang huling layunin ay ang dominahin ang buong Sea of Chaos. Ang kambing ay nagpahayag ng tapat nitong mga opinyon. Tamang-tama ka. Sa katunayan, ang lahi ng hayop ay may katulad na intensyon kay Ronnie. Sagot ni Dustin. Hintayin na lang natin ang ating mga sarili. Kung gusto talaga ng lahi ng hayop na dominahin ang Sea of Chaos, susubukan nila ang lahat ng posibleng paraan para maalis si Ronnie. Sundan na lang natin sila sa ngayon at anihin natin ang mga natira. Payo ng asong lumalamon sa langit sa iba. Oo, eksakto. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon sa sinabi ng asong lumalamon sa langit. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkaraan ng 2 araw, bigla, ang abandonadong kontinente ay umalangaw-ngaw sa malakas na boses. Handa na ang lahat at handa na. Sa wakas makakakilos na tayo ngayon. Agad na tumayo ang lahat ng namamahala na Diyos pati si Dustin at ang 12 zodiac animals. Sige, tara na, sabi ng isa sa mga namamahala na Diyos at mabilis na naglakad palayo sa direksyon ng Annihilation Mountain. Habang ginamit din ng ibang namamahala ng mga Diyos ang kanilang kakayahan para sumugod. Agad na nilikha si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ng malayo ang teleportation passage na patungo sa Annihilation Mountain. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay matagumpay na nakarating sa labas ng Annihilation Mountain. 1 dosina ng mga namamahala na Diyos pati na rin si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay nakatayo sa labas at naghihintay ng susunod na senyales. Nang magtambangan na sana sila kay Ronnie. Napabuntong hininga ang lahat. Itinago nila ang kanilang tunay na katawan at sumanib sa hangin. Na parang wala man lang. Sa tabi nila ay tuloy-tuloy na pagmamadalian ng mga tao na dumarating at umaalis. Maraming nilalang ang masigla at masayang nag-uusap habang dumadaan sa mga namumunong Diyos. Ngunit walang nakakaramdam na isang grupo ng mga nakakatakot na nakatayo sa tabi nila. Nahanap ko na ang lokasyon ng secret cultivation room ni Ronnie. Ngayon, samahan mo ako kaagad. Tandaan, itago mong mabuti ang iyong sarili. Si Ronnie ay napaka-unpredictable at makapangyarihan. Kaya ang pinakamagandang paraan ay ang maglunsad ng biglaang welga. Sinabi ng Berdeng Pigire sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Bahagyang tumango ang ibang namamahala sa mga Diyos upang ipahayag ang kanilang pagkaunawa sa bagay na iyon. Ang bawat isa sa kanila ay ngunit sa isang magulong rehiyon. Gayunpaman, ipinakita nila ang kanilang pagpayag na makita sa iba, para lamang makaharap nila si Ronnie. Bagamat sinubukan nilang itago ang kanilang takot, ipinakita ng kanilang pagsang-ayon kung gaano kalaki ang pressure na ginawa ni Ronnie sa kanila. Ngayon, lahat sila higit sa 1 dosenang namamahala na Diyos.
Dustin. At ang 12 zodiac na hayop ay pinigilan ang kanilang mga aura at ginamit ang kanilang kapangyarihang kakayahan upang maglakbay sa kalawakan. Palihim na pumasok sa Annihilation Mountain. Sa kabila ng bundok na may mga hadlang at mga array para sa proteksyon. Ang mga trick na ito ay hindi nakaapekto sa kanila kahit kaunti. Kung tutuusin, hindi lang sila makapangyarihan kundi bihasa rin sila sa mga batas ng espasyo at panahon. Naging madali para sa kanila ang pagkontrol sa espasyo at oras. Hindi lamang iyon, ngunit maaari din nilang walang kahirap-hirap na baguhin ang espasyo at oras. Mabilis silang pumasok sa Annihilation Mountain. Ang bulubunduking ito ay kilala bilang isang ipinagbabawal na lugar sa Sea of Chaos. Tila, ang Annihilation Mountain ay dating isang misteryosong ipinagbabawal na lugar tulad ng sinabi sa mahabang kasaysayan ng dagat ng Chaos. Gayunpaman, mula nang sumikat si Ronnie at nakipagkompetensya pa para sa pamamahala ng Sea of Chaos, unti-unti na rin itong nakilala ng publiko. Ang Annihilation Mountain ay isang malaking komunidad ng universo. Ang mga advanced na universo ay siksikan sa malawak na kawalan. Ito ay medyo maunlad na pamayanan sa universo, kung saan darating at aalis ang mga makapangyarihang nilalang na may nakakatakot na aura. Ngayon, dahil sa paglitaw ni Ronnie, ang Annihilation Mountain ay naging isa sa pinakamakapangyarihang komunidad ng universo sa Sea of Chaos sa loob lamang ng maikling panahon. Nang marating nila ang pinakamalalim na kawalan ng Annihilation Mountain, may nakatawag sa kanilang atensyon. Ang isang espesyal na espasyo ay tila nababalot ng maraming array. Ang mga banal na bundok ay tumaas sa kawalan. Naglalabas ng nakasisilaw na banal na ningning. Higit pa rito, ang mga orihinal na magulong batas ay siksikan sa kanilang paligid. Ang maliit na mundong ito ay ang pribadong espasyo ni Ronnie. Doon siya naglilinang sa pag-iisa. Sabi ng namamahala na Diyos na sakop ng kapangyarihan ng berdeng batas. Upang makapasok sa labas ng espasyong ito, sinira ng mga namamahala na Diyos. Kasama si Dustin at ang 12 zodiac na hayop. Ang space barrier ng maliit na mundong ito sa kailaliman ng Annihilation Mountain. Tara, alis na tayo. Kailangan nating patayin si Ronnie habang siya ay naliligaw sa pag-iisa. Ang namumunong Diyos na nakadamit ng berdeng kapangyarihan ng batas ay gumamit ng kapangyarihang kakayahan ng espasyo at oras sa labas ng espasyo ng maliit na mundong ito. Tahimik siyang nagtungo sa pinakabanal na bundok kasama si Dustin at ang iba pang sumusunod sa likuran niya. Hindi nagtagal, napalibutan nila ang banal na bundok. Mula sa hitsura nito, ang banal na bundok ay may isang kuweba para sa pagtatanim dahil ito ay naglalabas ng maraming dami ng magulong enerhiya. Mayroon ding daan-daang pinakamahusay na mga array ng pangangalap ng espiritual na enerhiya. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay dapat kung saan nililinang ni Ronnie. Heto na, hindi tayo maaaring mag-aksaya ng anumang segundo. Sabay-sabay tayong lumipat. Sigaw ng namamahala na Diyos na sakop ng berdeng batas. Boom! Bumagsak. Thud. Sama-sama. Inilunsad nila ang lahat ng uri ng masasamang kakayahan sa lahat ng bagay patungo sa kuweba. Boom! Hindi lamang ang kuweba ang nawasak. Ngunit maging ang buong banal na bundok ay naging abo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalakas na puwersa na sapat na upang sirain ang anumang bagay sa dagat ng Chaos pabayaan ang isang banal na bundok lamang. Ilang sandali nilang pinagmasdan ang bundok na nagiging alikabok. How dare you? Habang sumasabog ang banal na bundok, isang figure na tila bumulwak ng dugo ang sumugod mula sa abo. Napakahina ng kanyang aura, nang malaman nila kung sino ito. Nagulat sila. Ano ba? Avatar lang yan. Napahinto si Dustin at ang kanyang mga kasama sa kanilang mga truck nang makita ang avatar. Kahit ayaw nilang maniwala, nakikita nilang lahat na hindi ito ang tunay na katawan ni Ronnie. Ito ay walang iba kundi ang kanyang avatar. Ronnie, nasaan ang tunay mong katawan? Tanong ng isang namamahala na Diyos. Nakumunot ang kanyang mga kilay. Ah, nakikita ko. Nagtutulungan kayo para mawala ako. Ha! Hindi ako sigurado kung alam mo na ito. Ngunit ang iyong ginagawa ay walang silbi. Kayong mga namamahala na Diyos ay hindi makatiis ng isang suntok mula sa akin.
Magkapit kamay man o hindi. Lahat kayo ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Pang-iinis ni Ronnie. Masyadong mapanglait ang itsura niya. Ha! Nakakabilib ang yabang mo. Ronnie, sa tingin mo ba ay kaya mong sugpuin ang buong Sea of Chaos ng mag-isa? Ipaalala ko lang sa iyo na ang sino mang gumawa ng ganitong kalaking kawalang katarungan ay tiyak na mabibigo. Isang payo lang. Huwag kang magpakatanga. Ang namumunong Diyos na sakop ng kapangyarihan ng berdeng batas ay sumulong habang binibigkas niya ang mga masasakit na salita. Ang napakalaking berdeng kapangyarihan ng batas ay naging makapal na berdeng ilaw ng mga haligi at sumabog patungo kay Ronnie. Samantala, iniunat ng isa sa mga namamahala na Diyos ang kanyang malaking kamay at sumugod pasulong. Bumaling siya kay Dustin at sa iba pa at itinuro ang mga ito. Sige, lahat. Patayin muna natin ang avatar niya. Pagkatapos nito, hahanapin na natin ang tunay niyang katawan. Ang parehong namamahala ng mga Diyos ay sabay na umatake at naglunsad ng ilang hindi maikakailang mapanirang pag-atake. Bilang resulta, ang espasyo ay ganap na naselyohan sa isang kisap mata. Nakatayo ang avatar sa harapan nila. Hindi gumagalaw. Gayunpaman, walang kahit isang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Sa halip, siya ay mukhang napakadiin ang kanyang panunuya ay nauwi sa isang chuckle. At ang kanyang chuckle ay naging dagandong tawa. May, iyan na lang ba ang meron ka? Masyado kang mahina. Umiling si Ronnie at ngumiti ng pilit. Boom! Ang nakakakilabot na enerhiya ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga nakakatakot na alon ay lumabas at kumalat kung saan-saan. He then grinned diabolically at nagsimulang gumalaw. Swoosh! Parang isang iglap. Umatras siya sa malayo at nakatayo sa kawalan sa di kalayuan. Ano? Parehong nabigla ang mga namamahala na Diyos. Ang katotohanan na ang avatar ay maaaring gumalaw ng may kahanga-hangang bilis ay nagpagulo sa kanila. Bukod pa riyan, avatar lang ito ni Ronnie. Ngunit nagawa niyang makawala sa kanilang pag-atake. Ang pag-alam na ang isang avatar lamang ay maaaring gumawa ng ganoong bagay ay nagpasindek sa kanila. Haha, dapat nakita mo ang pagmumukha mo. Gaya nga ng sabi ko. Lahat kayo akala niyo superior kapag nandito kayo. Mukhang mahina. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kapag ang aking mga sugat ay gumaling. Ang pagpatay sa inyong lahat ay isang piraso ng cake. Markahan ang aking mga salita. Deklare ni Ronnie sa mapanuksong tono. Ang pagmamataas at pangungutya ay nakasulat sa buong mukha niya. Boom! Biglang gumawa ng panibagong hakbang ang namamahala na Diyos na sakop ng kapangyarihan ng berdeng batas. Thud! Sa pagkakataong ito, desidido siyang patayin si Ronnie. Kaya bumuo siya ng kakaibang magic seal na nakapalibot sa avatar. Ang napakalaking enerhiya at malalaking batas ay lumabas na parang gusto niyang itayo muli ang espasyong ito. Tiyak na gumamit siya ng makapangyarihan at nakamamatay na kasanayan. Boom! 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 Nagsimulang gumuho ang langit. Maging ang ilog ng panahon ay nagsimulang umuuga. Malapit nang masira. Ha! Tandaan mo, avatar lang ako. Walang magbabago sa kamatayan ko. Maghintay at tingnan lamang. Babalik din ang tunay kong katawan. Kapag dumating ang oras na iyon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Okay. Kung sumuko ka at sumunod sa akin magpakailanman. O maaari mo na lang piliin na mamatay. Bahala na. Pero kung ayaw mong mapatay, alam mo na ang gagawin. Malamig na sabi ng avatar. Sa puntong ito, hindi siya lumalaban o umiiwas, mahinahon lang siyang nakatayo doon habang nasa likod ang mga kamay. Dahil alam niya na napakaraming namumunong Diyos na sumusunod sa kanya. Tinalikuran niya ang kanyang pagsuway. Kung tutuusin, isa lang siyang avatar na nakatakdang mamatay. Oo nga, sa wakas ay nadurog siya ng nagbabantang enerhiya at agad na naging alabok. Pagkatapos, isa pang figure ang lumabas sa kawalan. Hindi mo na kailangang hanapin. Ang tunay kong katawan ay wala sa lugar na ito. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din ako kaagad. At kapag dumating ang oras na iyon, yuyuko kayong lahat sa akin. Sabi niya na may nakakatakot na pang-iinis. Isa pa itong avatar ni Ronnie. So, nasaan ka ba talaga, Ronnie?
Tanong ng isang namamahala na Diyos sa seryosong tono. Kahit sabihin ko sa'yo kung nasaan ako ngayon. Napakahina mo para pumunta dito. Kaya, mas mabuting maghintay kayong lahat ng matyaga sa halip hanggang sa bumalik ako. Kapag ako ay bumalik at sa wakas ay mamuno sa dagat ng kaguluhan. Bawat isa sa inyo ay maglilingkod sa akin. Mayabang na sabi ni Ronnie na may mayayabang na ngiti sa labi. Go to hell, Ronnie. Hinding-hindi mangyayari iyon. Ang isa sa mga namamahala na Diyos ay lubos na nagalit sa kanyang pahayag. Kaya, inilock niya ang espasyo kung saan naroon si Ronnie gamit ang kanyang kapangyarihan sa batas. At pagkatapos ay pilit na hinampas si Ronnie gamit ang kanyang palad. Ang batas ng kamatayan ay lumabas mula sa gitna ng kanyang palad. Nagbuo ito ng isang phantasm ng mundong puno ng mga multo at nakulong si Ronnie dito. Huwag ka nang masyadong magsalita. Ronnie, hinding-hindi mangyayari iyon. Sa iyong pagbabalik, tiyak na ito na ang iyong wakas. Ang namumulong Diyos na ngayon lang ay gumawa ng hakbang na may malungkot na mukha. Pagkatapos ay agad niyang binasag ang avatar ni Ronnie. Parang hindi naman nagsisinungaling si Ronnie. Umalis na siya sa Sea of Chaos. Baka pumunta siya sa Land of Outlaw o sa Absolute Space Sea. Isa pang namamahala na Diyos ang relasyon alang. Ang mga namumunong Diyos na ito pati na rin si Dustin at ang 12 hayop ay nascan lamang ang buong Sea of Chaos sa tulong ng kanilang mga kahulugan. Pero wala silang nakitang bakas ni Ronnie. Well, ang tanging magagawa natin ngayon ay maghintay hanggang sa bumalik siya. Biglang sumisingit ang ikatlong namamahala na Diyos. I don't think we should just wait until he return. We can at least eliminate his capable subordinate while he is away. It will be much easier to handle him kapag nangyari iyon. Ang namumulong Diyos na nababalot ng berdeng batas na kapangyarihan ay iminungkahi. Oo, tama ka. Dapat nating alisin agad si Atticus na dating pinuno ng Annihilation Mountain at Chapman ng Heaven Beast Valley. Tumango rin ang ibang namamahala ng mga Diyos bilang pagsang-ayon. Mula rito, isang hindi napapansing sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa isang liblib na lugar sa Annihilation Mountain. Direkta itong lumipad papunta sa pasukan ng Annihilation Mountain sa napakabilis na bilis. Damn it, sinusubukang tumakas ni Atticus. Kunin natin siya agad. Malakas na sigaw ng isa sa mga namamahala na Diyos nang maramdaman niya ang liwanag. Tunay na nanatili si Atticus sa bundok ng Annihilation. Pero napansin niyang may mali. Sa sandaling marinig niya ang pag-uusap ng mga namamahala na Diyos gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nagpasya siyang tumakas ng mabilis nang walang pag-aalinlangan. Swoosh! 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 Ang lahat ng namamahala ng mga Diyos pati na rin si Dustin at ang 12 hayop ay nag-activate ng kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan upang habulin si Atticus. Si Atticus, na tumatakbo, ay napakabilis. Naglakbay siya sa Sea of Chaos nang hindi man lang nagpapahinga. At bawat hakbang na ginawa niya ay nakatawid na sa ilang komunidad ng universo. Halika na, si Atticus ay nagsagawa ng isang napakatalino na kasanayan sa lahat. Na pinunit ang isang malaking bitek sa kawalan. Mabilis niyang pinasok ito at ikinubli ang hininga at aura. Ang mga namamahala na Diyos gayon din si Dustin at ang 12 hayop ay sumusunod sa kanyang likuran. Boom! 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 Tinamaan nila ang crack na nilikha ni Atticus na may makapal at nakakatakot na mga haligi ng enerhiya. Kaagad, malakas at kakilakilabot na pagsabog ang naganap sa espasyo sa paligid ng malaking bitek. Gumuho ang walang laman na tumakip sa isang malaking lugar dahil sa impact. Agad itong nawasak at naging mga buhawi. Boom! 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 Nakakarinig ang nakakakilabot na tunog ng mga pagsabog. Kaya, ang mahusay na paghabol sa mga namumunong Diyos ay naalarma sa buong dagat ng chaos. Hindi mabilang na mga nilalang ang nanginginig sa takot nang maramdaman nila ang malalaking pagsabog. Pakiramdam nila ay mabilis na nalalapit ang katapusan ng mundo. May ilang matatapang na buhay na nilalang na lumabas sa kanilang mundo at agad na lumutang sa magulong kawalan. Inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam. Sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman,
Karamihan sa kanila ay nakakakita lamang ng ilang malabong light beam na gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis sa malawak na magulong kawalan. Ang ibabaw ng mga namamahala na Diyos ay natatakpan ng makikinang na mga batas na humadlang sa iba na makita ang kanilang mga mukha. Mahirap para sa mga ordinaryong nilalang na makita ang mga namumulong Diyos. Bagamat si Dustin at ang 12 hayop ay hindi aktwal na namamahala sa mga Diyos. Ginamit nila ang kanilang kamangha-manghang mga lihim na kasanayan upang hindi sila makita ng malinaw ng iba. Ang tanging nakakaalam na ang grupo ng mga namamahala na Diyos ay humahabol sa isang namamahala na Diyos ay ang mga malapit ng maging mga Diyos na namamahala. Ang mga nagel-inang ng ilang mga lihim na kasanayan o ang mga magaling sa paghula. Umalis si Stein sa maliit na mundo kung saan siya ay nilinang sa pag-iisa at nakatayo pa rin sa magulong kawalan. Idiniin niya ang kanyang mga daliri upang malaman kung ano ang nangyayari. I already saw this coming. Isang malaking event na ganito talaga ang nangyayari. Tahimik niyang bulong sa sarili. Walang makakatakas para sa iyo. Isang namamahala na Diyos ang umungal sa kanilang pakay. Hindi napigilan ni Atticus ang mga humahabol sa kanya kahit na sinubukan niyang itago ang kanyang May ilang matatapang na buhay na nilalang na lumabas sa kanilang mundo at agad na lumutang sa magulong kawalan. Inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam. Sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakakakita lamang ng ilang malabong light beam na gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis sa malawak na magulong kawalan. Ang ibabaw ng mga namamahala na Diyos ay natatakpan ng makikinang na mga batas na humadlang sa iba na makita ang kanilang mga mukha. Mahirap para sa mga ordinaryong nilalang na makita ang mga namumulong Diyos. Bagamat si Dustin at ang 12 hayop ay hindi aktwal na namamahala sa mga Diyos. Ginamit nila ang kanilang kamangha-manghang mga lihim na kasanayan upang hindi sila makita ng malinaw ng iba. Ang tanging nakakaalam na ang grupo ng mga namamahala na Diyos ay humahabol sa isang namamahala na Diyos ay ang mga malapit ng maging mga Diyos na namamahala. Ang mga nagel-inang ng ilang mga lihim na kasanayan o ang mga magaling sa paghula. Umalis si Stein sa maliit na mundo kung saan siya ay nilinang sa pag-iisa at nakatayo pa rin sa magulong kawalan. Idiniin niya ang kanyang mga daliri upang malaman kung ano ang nangyayari. I already saw this coming. Isang malaking event na ganito talaga ang nangyayari. Tahimik niyang bulong sa sarili. Walang makakatakas para sa iyo. Isang namamahala na Diyos ang umungal sa kanilang pakay. Hindi napigilan ni Atticus ang mga humahabol sa kanya kahit na sinubukan niyang itago ang kanyang aura. Alam ng bawat namamahala na Diyos ang mga lihim ng espasyo at oras. Nakikita nila ang mga bagay-bagay. At ang kanilang espiritual na kahulugan ay napakalakas. Kahit na malawak ang Sea of Chaos, natuntun nila ang kanilang target sa isang tibok ng puso. Pantay-pantay ang kanilang lakas. Dahil dyan, hindi na mawala si Atticus sa mga humahabol sa kanya. Atticus, since willing kang maging utusan lang ni Ronnie, you deserve to die. Ang tatlong namumunong Diyos na mas mabilis kaysa sa iba ay malapit sa kanilang target. Sabay-sabay silang nag-unat ng kamay para hampasin siya. Ang bawat isa sa kanilang mga palad ay naglalaman ng isang malaking mundo na perpektong nakatutok kay Atticus. Ang hindi kapani-paniwalang kasanayan na kanilang ipinakita ay tinawag na World Creating Palm. Sa lalong madaling panahon, mas maraming namamahala na Diyos ang nakahabol kay Atticus. Ang isa sa kanila ay nagpakawala ng isang makapal na sinag na mas malaki kaysa sa isang bituin. Habang lumilipad ang liwanag patungo sa kanya, nagbunga ito ng nakakabinging ingay. Samantala, bamuka ang bibig ng isa pang namamahala na Diyos at agad na lumipad palabas ang isang kasing laki ng kamao na itim na palasyo. Dumiretso ito kay Atticus. Lumaki ito habang gumagalaw. Sa isang kisap mata, nasakop nito ang isang malaking lugar ng magulong walang laman at isang napakalaking batas ng bangkay ang lumabas dito. Ang makapal na itim na kadena ay pinagsalikop at lumipad pasulong upang i-lock ang espasyo kung nasaan si Atticus. Bagamat si Atticus ay isa ring namamahala na Diyos at napakalakas,
Mahirap para sa kanya na gumanti sa magkasanib na pag-atake ng 5 master na nasa kanyang antas din. Ang nagpulala pa sa sitwasyon ay parami ng parami ang mga namamahala na Diyos na lumalapit sa kanya. Sinubukan ni Atticus ang lahat upang maiwasan ang mga pag-atake at ipagtanggol ang sarili. Ngunit nataman pa rin siya. Dumura siya ng kaunting dugo ngunit sa kabila noon ay nakuha pa rin niya ang natitirang lakas. Pagkatapos, tumawid siya sa ilang komunidad sa universo at bigla na lang siyang hindi nakita. Dahil sa epekto, isang seryosong kakilakilabot na pagsabog ang nangyari. Nagdulot ito ng paglitaw ng malalaking black hole at ang pagbabago ng lugar sa wala. Si Dustin at ang 12 hayop ay sumunod na malapit sa likod ng mga namamahala na Diyos na nakabuntot kay Atticus. Sa napakaraming namumunong Diyos, si Dustin at ang 12 hayop ay hindi nakagawa ng kanilang hakbang laban sa kanilang target. Maghiwalay na tayong lahat at sundan siya. Ang namumunong Diyos na nababalot ng berdeng kapangyarihan ng batas ay sinabi sa iba pang namamahala ng mga Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa pamamagitan nito, nahahati sila sa 2 koponan. Ang isang koponan ay patuloy na hinabol si Atticus, habang ang isa pang koponan ay nawala sa kawalan. Si Dustin at ang 12 hayop ay agad na naging invisible at nagtungo sa ibang direksyon. Makalipas ang ilang sandali, ang mga namamahala na Diyos pati na rin si Dustin at ang 12 hayop ay ganap na pinalibutan si Atticus mula sa malayo habang papalapit sila ng palapit sa kanya. Bang! 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 Si Atticus ay dumaranas ng patuloy na pag-atake. At ang kanyang katawan ay halos magkapira-piraso. Napakaraming dugo, mga basag na buto at napunit na laman ang itinapon sa paligid. Ano pa ba ang silbi ng pagpatay mo sa akin? Pinilit ako ni Ronnie na talunin ka. Wala akong choice. Napaungol siya sa sakit. Boom! Mahigit 1 dosenang higanting kamay ang bumungad sa kanya mula sa ibang direksyon. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng libo-libong makikinang na mga lihim na diskarte. Mahigpit na hinaharangan si Atticus at tinatakan ang lahat ng pagkakataong makatakas. Arg! Sa isang nakakatalam na sigaw. Ang kanyang katawan ay nagkawatak-watik at sumabog sa lugar. Ang mga dambuhalang kamay ay pinukaw ang kawalan at ginawa itong mga pira-piraso ng espasyo at oras. Pagkatapos ng lahat, si Atticus ay isang namamahala na Diyos. At ang pumatay sa isang namamahala na Diyos ay isa sa pinakamahirap na bagay na gawin. Sa isang iglap, nagsimulang mag-reconstitute ang kanyang katawan. Ang tunog ng pag-awit ay umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang katawan at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Maingat na ibinalik ang bawat cell at organ sa kanilang orihinal na estado. Sa buong oras, ang kanyang mukha ay nanatiling sobrang madilim. Sinubukan niyang sumiksik sa mga puwang ng mga dambuhalang kamay na halos mabali na naman ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang desperado na sitwasyon. Sa Sea of Chaos, ang pinakamakapangyarihang mga master ay nagsama-sama. Ang bawat isa ay mas mamamatay tao kaysa sa isa. Lubos na determinadong patayin siya. Para sa kanya, ito ay isang dilema. Isang hindi malulutas na isa na mahihirapan siyang makawala. Sa partikular, kitang-kita na siya ay napalibutan ng mahigpit. Ang lahat ng namamahala ng mga Diyos ay patuloy na nagtatapon ng maliliit na hanay ng mga bandila sa kawalan. Habang ang mga namamahala na Diyos ay patuloy na nagtatanim ng mga flag ng array. Ang napakalaking array ay patuloy na lumilitaw sa Sea of Chaos. At ang kanilang mga aura ay umalangaw-ngaw sa malayo at malawak. Ang malalaking hanay na personal na itinayo ng mga namamahala na Diyos ay hindi nagbabago mahina. Ang iba't ibang rehiyon na binubuo ng buong Sea of Chaos ay konektado sa pamamagitan ng enerhiya ng malalaking hanay na ito. Ngayon ang karamihan sa espasyo sa Sea of Chaos ay kontrolado ng mga namamahala na Diyos na ito. Mas naging mahirap para kay Atticus ang pagtakas. At alam niya ito. Ngayon, ang pagkabigo at takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang isip. Hindi pwede ito. Kailangan kong humanap ng paraan at tumakas para makatakas sa Absolute Space Sea. Tapos babalik ako para maghaiganti pagbabalik ni Ronnie. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naisip ni Atticus sa kanyang sarili.
Pagkatapos ay inis kanya ang lahat ng mga bumihag sa kanya sa kanyang paglalarawan na kahulugan. Sinusubukang tukuyin kung alin ang pinakamahina. Yung brat na yon. Bumaba ang tingin niya kay Dustin. Sa lahat ng kanyang umaatake. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ang tila pinakamahina. Gayunpaman, ang 12 zodiac na hayop ay nabuo ang 12 animal array. Na ginawa silang kasing lakas ng isang namamahala na Diyos. Sa makatuwid, inilagay niya ang kanyang pag-asa na talunin si Dustin. Na tila isang medium grade na banal na Diyos. Swoosh! Ibinuka niya ang kanyang bibig at kaagad. Isang malawak na karagatan ng magulong enerhiya ang sinipsip mula sa kawalan at sumugod sa kanyang bibig. Gayun din, ang makapal na ayos na mga tanikala ng kapangyarihan ng batas, ay nagtipon at nagsanib sa kanyang katawan tulad ng hindi mabilang na makukulay na laso. Ito ang kanyang paraan ng muling pagdadagdag ng kanyang lakas upang mabawi ang kanyang lakas. Sa bilis ng kidlat, ang mahinang paghinga sa kanyang katawan ay nagsimulang makabawi at muling magkarga. Whoosh! Pagkatapos, gumamit siya ng lihim na kasanayan sa pagtakas at sumugod sa lugar na pinagtatanggol ni Dustin. Ingat ka, Dustin! Papunta siya sa'yo. Ang 12 zodiac animals ay nagmamadaling sumigaw kay Dustin upang ipaalala sa kanya ang biglaang pagliko ng mga pangyayari. Sinubukan ni Atticus ang kanyang makakaya. Kaya napakabilis niyang kumilos. In a split second, halos kaharap na niya si Dustin. Dustin, ang lakas ng loob mong junior. Pumunta ka dito at subukan mong patayin ako. Ngayon, papatayin kita. Isang tinatawag na henyo. At pagsisisihan mo ito kahit sa susunod mong buhay. Mabangis na ekspresyon ang ipinakita ni Atticus habang nagsasalita. Pagkatapos ng kalahating araw na hinabol, siya ay naging labis na nanlulumo at nagalit. Isang malaking kahihiyan para sa isang marangal na namamahala na Diyos na mahabol sa ganoong gulo. Habang tinitingnan niya si Dustin, nagsimulang umahan ang galit sa kanyang dibdib. Desperado siyang ilabas ang kanyang mga frustrations. May tiwala siyang mas mahina si Dustin sa kanya. Kaya't inipit niya si Dustin bilang kanyang perpektong target. Cut the crap. Kung gusto mong lumayo dito, dapat talunin mo muna ako. Handa na akong lahat para sa laban na ito. Matigas na sigaw ni Dustin habang nakatayo doon. Hindi kumikibo. Hindi naman siya kumibo. Halatang may tiwala siya sa sarili. Na mapoprotektahan niyang mabuti ang sulok na ito at pigilan si Atticus na dumaan dito at makalayo. Pumunta ka sa impyerno. Sinubukan ni Atticus na hampasin ng palad ni Dustin ang ulo. Sa loob ng kanyang palad ay may ilang mga cosmoses at ibinato niya ito na parang malalaking bato. Tumakbo sila papunta kay Dustin sa sobrang bangis. Ang mga abandonadong cosmos na ito ay pansamantalang inagaw ni Atticus para gamitin sa laban na ito. Ang bawat cosmos ay naglalabas ng nagninangas na liwanag na nagbabantang sesubog. Ang makapangyarihang orihinal na energy essence ay inilunsad ng marahas. Enough with the talking. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. I wonder if you are that capable. Angal ni Dustin. Tapos, sabay na lumabas si Dustin at ang dalawa niyang avatar. Na-activate niya ang triple avatar skill. Habang nasa Earth, nakuha niya ang kumpletong formula ng triple avatar skill. Sa 36 na sagradong grotto at 72 banal na lupain. Sa wakas at matagumpay niyang nalinang ito. Ang bawat avatar niya ay kasing lakas ng kanyang tunay na katawan. Sa Dustin at sa kanyang dalawang avatar. Ang isa ay kumakatawan sa nakaraan. Ang isa ay kumakatawan sa kasalukuyan. At ang huli ay kumakatawan sa hinaharap. Lahat sila ay may parehong kapangyarihan at lakas. Boom! Ang bawat Dustin ay may higit sa 100 mundo ng tao. Sabay-sabay silang kumukulo, na lumilikha ng nakakabinging ingay. Maraming mga Diyos ang patuloy na nagmadaling lumabas sa kanilang mga katawan at pumwesto sa kawalan. Nagningning sila ng maliwanag sa kanilang napakalaking aura habang sumusugod sila sa itaas. Kasama ang 3 makalangit na dragon. Ang mga Diyos na ito ay bumuo ng isang hanay na sumugod sa Atticus ng buong lakas at kasabay. Mukhang away ng gang ito. Mukhang matagumpay na nalinang ni Dustin ang 2 bawal na kasanayan ng triple sect.
Ang 12 zodiac na hayop ay sumugod mula sa malayo. Nagulat sila at medyo natuwa nang makita ang nangyayari sa panig ni Dustin. Nagulat din ang ibang namamahala ng mga Diyos. Mas hinangaan nila si Dustin dahil dito. Ang bawal na lihim na kasanayan ng triple sect. Gumagamit siya ng 2 uri ng iba't ibang kasanayan sa bawal. Nanginginig sa takot ang anit ni Atticus nang matauhan siya. Sa Earth, noong sinaunang panahon, nagkaroon ng hindi mabilang na mga master na lumilitaw sa triple sect. Gumawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili habang naglalakbay sila sa dagat ng Chaos. Si Atticus, na nabuhay noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ay natural na alam ang 2 bawal na lihim na kasanayang ito ng triple sect. Oo, sila talaga ang bawal na secret skills ng triple sect. Natatakot ka na ba ngayon? Sabi ni Dustin habang tinataasan ang masungit na boses. Panaginip ka pa. Hindi ako natatakot kahit na pumunta dito ang mga dakilang master ng triple sect para labanan ako ng personal. Huwag kang mag-isa, isang bata at walang karanasan. Sagot ni Atticus na may maitim na mukha. Si Dustin at ang kanyang 2 avatar. Higit sa 100 Diyos. At 3 makalangit na dragon bawat isa ay gumamit ng iba't ibang lihim na kasanayan upang sumulong at harangan ang napakalaking palad ni Atticus. Boom! 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 Ang mga marahas na shockwave na binubuo ng enerhiya ay kumalat at nilunod ang walang katapusang kawalan. Ang ikinagulat ni Atticus at ng iba pang namamahala ng mga Diyos ay nagawang pigilan ni Dustin ang napakalaking lakas ng pag-atake ng palad ng direkta habang nakatayo siya sa kinaroroonan niya. Umiling lang siya ng kaunti. Nang walang anumang pinsala. Bagay talaga itong lalaking ito. Ang bawat Diyos na namamahala ay nabigla sa kanilang nakita. Nagpatuloy sila sa pagtitig habang si Dustin ay nagtataka. Alam ng lahat na sa Sea of Chaos. Hindi maiisip para sa isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos na lumaban sa isang namamahala na Diyos. Dapat siyang mamatay. Kung hindi, walang makakatalo sa kanya kung patuloy siyang lalakas. Natatakot akong maging ibang Ronnie siya. Maging ang lahat ng namamahala na Diyos sa panig ni Dustin ay may nakatagong takot sa kanya. 1/3. Ang ideya ay nagdulot sa kanila ng pagkabalisa at pagkabalisa. Halika na. Tumakbo si Dustin papunta kay Atticus. Napukaw ang kanyang fighting spirit. Ang isang pagkakataon na humarap sa isang namamahala na Diyos ay isang bihirang pangyayari. At gusto niya itong tikman. Ang pakikipaglaban at diskarte ng isang namamahala sa Diyos. Gayon din ang kanyang karunungan at aplikasyon ng mga batas ay nasa napakataas na antas sa mga nilalang ay hindi man lang nakorelating sa lugar na iyon. Alam ni Dustin ang katotohanan ito. Alam din niya na ang isang pagkakataon upang labanan si Atticus ay magpapatunay na may kaalaman para sa kanya. Iyon ay magiging isang malaking tulong sa kanyang repertoire. Gayon din. Alam na lamang ay nagpasya siya at naghahanap na siya ng pagkakataong makalusot at maging isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kaya naman, isang labanan ng ganoon kataas na tensyon ang eksaktong kailangan niya. Si Atticus ay napakalakas. Bawat isa sa kanyang mga galaw ay babasagin ang magulong kawalan sa kanyang paligid at magiging sanhi ng maraming pagsabog sa kanyang paligid. Bilang isang namamahala na Diyos, nagtataglay siya ng walang katapusang kapangyarihan. Hindi umaasa si Dustin na mapantayan ang kanyang lakas at alam na alam niya ang katotohanan ito. Mas lalo niyang naramdaman ang puwang na iyon sa kanyang lakas nang mataman siya sa dibdib. Lumitaw ang isang butas kung saan dumapo ang suntok. At nagsimulang bumulwak ang dugo mula rito na parang mainit na geyser. Ang kakilakilabot na sugat ay sapat na malaki para sa kanyang puso ay makikita sa pamamagitan nito. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Dustin ay mas malakas kaysa sa isang namamahala na Diyos. Sa isang iglap, gumaling ang sugat sa sarili. At nawala ang butas sa kanyang dibdib. Brat, I didn't expect your physical strength to be so incredible. Bagay ka, bibigyan kita niyan. Pero hindi bale, hindi ka isang namamahala na Diyos. At hindi ka qualified na magiging kalaban ko. Ako ay mas malakas at mas may karanasan kaysa sa iyo. Sa katunayan, hindi ako nagkukulang sa kung ano ka sa iyong edad. Malamig na komento ni Atticus. Habang nagsasalita siya,
Naglunsad siya ng maraming marahas na pag-atake kay Dustin. Napinilit na umatras ang huli. Si Dustin mismo ay lumabas ng todo sa laban na ito. Hindi siya kumibo bilang tugon sa mga sinasabi ng kanyang kalaban dahil alam niyang masyadong totoo ang sinasabi ni Atticus. Bagaman ako ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao. Mayroon pa ring napakalaking agwat sa pagitan ng isang namamahala na Diyos at ako sa mga tuntunin ng lakas. Bukod dito, ang mga namamahala na Diyos ng Sea of Chaos ay kahanga-hangang mahuhusay na magsasaka kahit noong bata pa sila. Sa edad na ito, halos hindi na matatalo si Atticus. Naisip ni Dustin sa sarili. At totoo ang kanyang mga pag-iisip. Di nagtagal ng pagsisimula ng labanan. Nagtamo siya ng matitinding pinsala ng sunod-sunod. At ang kanyang buong katawan ay pininturahan ng eskarlata na may sariwang dugo. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa bawat suntok ng kanyang kalaban salamat sa kanyang hindi kapani-pani walang pisikal na lakas. Habang naghihilom ang kanyang mga sugat, gumanti siya sa pagbato kay Atticus. Ang kanyang kamao ay nagbuga ng nakakasilaw na orihinal na enerhiyang diwa ng bituin habang binabagtas nito ang pagitan patungo sa lalaki. Kasabay nito, hindi man lang ipinagtanggol ni Dustin ang sarili. Hinayaan siyang tamaan siya ng kanyang kalaban sa gusto ng huli. Si Atticus ay isang bihasang manlalaban. At alam niya ang lahat ng tamang lugar para sa paghahatid ng mga nakamamatay na suntok. Pumasok siya para sa coup de grace sa pamamagitan ng paghampas kay Dustin gamit ang kanyang palad. Na ikinabasag ng huli sa ilang piraso. Gayunpaman, ang kalahati ng sirang katawan ni Dustin ay kumapawi pa rin ng kamao kay Atticus. At lumapit ito sa ulo ng huli. Naramdaman ni Atticus ang paparating na suntok. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi upang iwasan ang kamao ngunit hindi ganap. Tumama ito sa kaliwang tenga niya. Sa isang mapurol na kalabog. Ang kanyang tainga ay sumabog. Kasama ang isang bahagi ng balat sa paligid nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Atticus. At medyo madilim ang mukha niya. Napuno ng dugo ang kalahati nito at para siyang mabangis na mangangaso. Nagtamo lang siya ng sugat habang nakikipaglaban sa isang binata. Ito ay isang pinagmumulan ng malaking kahihiyan para sa kanya. Ang iba pang namamahala ng mga Diyos ay nakaramdam din ng masalimuot na emosyon sa kanilang mga ugat habang pinapanood nila ang laban. Ipinakita ni Dustin ang kanyang sarili na napakalakas. Ang kanyang pangalan ay kilala na sa buong dagat ng Chaos. Bago ngayon, hindi pa rin siya inisip ng mga namamahala na Diyos na ito kahit na narinig na niya ang mga alamat na nakapaligid sa kanya. Lubos silang kumbinsido na hinding-hindi siya makakapantay sa kanila. Ngunit ngayon lang, nasaktan ni Dustin si Atticus. Isang taong naging Diyos ng pamamahala sa mahabang panahon. At kahit na si Atticus ay nagdusa ng isang maliit na pinsala, ito ay nangangahulugan pa rin ng isang bagay na si Dustin ay may kakayahan na sugatan ng isang namamahala na Diyos. Nangangahulugan ito na siya ay isang potensyal na banta sa hinaharap sa kanila. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Atticus habang ang kanyang kahihiyan ay nag-aapoy sa kanyang galit. Siyam na malalaking dragon ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at sumugod kay Dustin. Ang bawat isa sa mga dragon na ito ay nabuo ng napakaraming espiritual na enerhiya ng kaluluwa. At sila ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihang lumaban. Maaari nilang mapinsala ang espiritual na kaluluwa ng kanilang target kapag nakipag-ugnayan. Halika na! Sigaw ni Dustin at sinugod ang mga higanteng dragon. Tila hindi siya nabigla sa bagong pag-atakeng ito. Ang totoo, kung inatake siya ni Atticus gamit ang ibang anyo ng enerhiya, maaaring napilitan si Dustin na iwasan ito. Ngunit ito ay isang espiritual na pag-atake ng kaluluwa at si Dustin ay hindi natatakot sa mga iyon. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi mas mahina kaysa sa isang namamahala na Diyos at ang kanyang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay katumbas din ng isa. Ang globo ng espiritual na kahulugan sa loob ng soul sea ng Dustin ay naramdaman ang pag-atake at nagsimulang umikot ng mabilis habang naglalabas ito ng napakaraming espiritual na kahulugan ng sarili nitong. Ang espiritual na pakiramdam na ito ay naging siyam na simpleng kaldero na lumabas at lumipad patungo sa mga dragon na pinakawalan ni Atticus. Bukod dito,
Ang mga espiritual na kayamanan na mayroon si Dustin sa kanyang soul si kabilang ang espiritual na puno, ang espiritual na puso, ang espiritual na dragon at ang chaotic ice lotus ay nagpakawala din ng mga espiritual na enerhiya ng kanilang sarili. Magkasama, ang mga enerhiyang ito ay pinagsama at nabuo ang isang buhawi na sumugod patungo sa kalaban. Hindi kumibo si Dustin. Siya at si Atticus ay pantay na tugma sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan. Boom! 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 Ang pagtatagpo na ito ay lalong mapanira. At ito ay nagwatek-watek sa anumang natitira sa kalapit na kawalan. Umusok ang usok at napuno ang paligid nila hanggang sa nakikita ng mga mata. Mukhang mas maagang dumating ang Doomsday kaysa sa inaasahan. At sa loob ng hindi kapani-paniwalang labanang iyon, ang duo ay nagpunta ng 12-dosenang round laban sa isa't isa sa ilang sandali. Napakabilis ng kanilang mga galaw kaya't mahirap silang hulihin. At kaunting kislap lamang ang nakita ng mga manunood. Ang kinalabasan, gaya ng inaasahan, ay hindi pabor kay Dustin, na napilitang umatras pagkatapos ng ilang back-to-back na pinsala. Pulang-pula ang kanyang damit dahil sa umaagos na dugo at tila siya ay nasa isang malagim na kalagayan. Gayunpaman, walang saksi sa labanang ito ang tumatawa sa kanyang pagkawala. Para sa isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos na labanan ang isang namamahala na Diyos at mabuhay ng matagal ay isang bihira at imposibleng gawain. Ngunit nangangahulugan din ito na malapit na siyang matalo. Iyon ang nangyari. Di nagtagal pagkatapos nawala ang mga dragon. Sa wakas ay naputol ang katawan ni Dustin sa pamamagitan ng isang malakas na suntok mula kay Atticus. Ang apat na mahalagang espiritual na kayamanan ng kaluluwa sa loob niya ay agad na inihatid ang kanyang espiritual na kaluluwa upang mapanatili siyang ligtas. Samantala, ginamit ng kanyang espiritual na kaluluwa ang Secret Reincarnation Skill para mas mabilis silang kumilos. Kasabay nito, ang 12 zodiac na hayop ay nagpakita sa tabi ni Dustin. Dustin, tulungan ka namin. Sigaw nila. Sila ay naroon sa buong oras na ito. Gayunpaman, sinabihan sila ni Dustin na huwag tumulong sa kanya dahil gusto niyang makipag-away sa isang namumunong Diyos. Tumalon sila ngayon sa battle ring dahil buhay ni Dustin ang nakataya. Atticus, hindi ka makakaalis sa pagkakataong ito. Ang iba pang namamahala ng mga Diyos ay sumugod din at lumapit sa kanilang target. Sa loob lang ng ilang segundo, nabawi ni Dustin ang kanyang laman at pagkatapos ay malamig niyang sinulyapan ang mga namamahala na Diyos. Noong nakikipag-away ako kay Atticus, sadyang hindi nila siya inaatake. Obviously, gusto nilang mag-away kami ni Atticus. I bet they were hoping that I died at his hands afterwards. Kaya na nila siyang alagaan mag-isa. Naging mas maingat si Dustin sa mga namumunong Diyos na ito sa pag-iisip. Walang takas para sa iyo. Atticus, tumigil ka na sa panlaban. Malakas na idineklara ng isa sa mga namamahala na Diyos. Medyo desperado na si Atticus ngayon. Alam niya na ang posibilidad ay laban sa kanya kung sinubukan niyang tumakas. Ilang sandali ang nakalipas. Ang plano niya ay lagpasan si Dustin at tumakas. Isang bagay na sa tingin niya ay napakadali. Wala sa plano niya na pigilan siya ni Dustin. Ngayon, ang mga bagay ay naging lubhang timog para sa kanya. Boom! Isang dosenang namamahala na Diyos ang naglunsad ng lahat ng uri ng pinaka-nakakatakot at malakas na pag-atake kay Atticus ng sabay-sabay. Hindi may kikaila na si Atticus ay isang namamahala na Diyos at sa makatuwid. Napakalakas, ngunit sa harap ng magkasanib na pag-atake ng napakaraming master ng kanyang sariling antas, nagsimula siyang mawala sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Boom! Sa gitna ng matinding labanan, isang madilim na palasyo ang lumabas mula sa kawalan sa likod ni Atticus at tumama sa kanyang baywang. Ang mabangis na pag-atake na ito ay pinutol sa kalahating si Atticus mula sa kanyang baywang. Ang kanyang dugo ay tumalsik saan man sa kawalan. Isang namamahala na Diyos ang gumamit ng kanilang kapangyarihan sa batas ng sabay-sabay upang patuloy na lumikha ng walang halos katapusan bilang ng mga divine ruling chain. Ang mga kadena na ito ay nasuspine sa hangin sa isang random na pagkakasunod-sunod, na pinupuno ang bawat pulgada ng espasyo.
Habang parami ng parami ang mga divine ruling chain. Nakipag-ugnay sila sa isa't isa upang bumuo ng isang malaking web ng mga batas. Pinalibutan nila si Atticus. Ikinulong siya sa gitna nila. Patayin siya. Siya ang pinakamagaling na katulong ni Ronnie. Dapat natin siyang patayin. Ang mga namamahala na Diyos ay sumugod. Umaatungal habang sila ay lumalakad. Ang kanilang mga enerhiya ay nagtatagpo tulad ng dumadaloy na tubig sa dagat. Nalunod nila si Atticus nang wala sa oras. Walang silbi ang pagpatay sa akin. Pumunta na si Ronnie para gamutin ang kanyang mga sugat. Kapag gumaling siya at bumalik, hindi mo siya matatalo kahit magkapit kamay kayo. Ang Sea of Chaos ay mahuhulog sa mga kamay ni Ronnie. Sooner or later, sigaw ni Atticus sa taas ng boses niya. Sabihin mo sa amin kung sino talaga itong si Ronnie. Galit na tanong ng namumunong Diyos, na nababalot ng berdeng kapangyarihan ng batas. Lahat ng iba pang namamahala sa mga Diyos, kasama si Dustin at ang mga zodiac na hayop, ay interesado rin na malaman ang sagot sa tanong. Ang bawat tao ay nagkaroon ng pakiramdam na si Ronnie ay maaaring magkaroon ng isang kahanga-hangang background. Oh, so alam mong iba siya. Well, dahil napansin mo ito, hindi mahalaga kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal nang patay ang totoong Ronnie. Ang Ronnie na kilala mo ngayon ay talagang isang halimaw mula sa labas ng mundo na malayo sa Sea of Chaos. Nakakatakot ang halimaw na ito. At walang sino man sa Sea of Chaos ang makakapantay sa kanya. Ipinapayo ko sa iyo na tanggapin ang iyong kapalaran at sumuko sa amin. Malamig na sabi ni Atticus. Iyon talaga ang katotohanan. Dito, naalis ang pagdududa ng lahat. Ang totoong Ronnie ay matagal nang patay. Ang Ronnie na nakita nila ngayon ay isang puppet lamang na kinokontrol ng isang halimaw na kumuha ng pisikal na katawan ni Ronnie at ngayon ay naninirahan dito bilang kaluluwa nito. Ang Sea of Chaos ay hindi mahuhulog sa kamay ng isang halimaw. Hindi ito makokontrol ng isang halimaw. Kailangan nating patayin ang halimaw na iyon. Malamig na sabi ng namumunong Diyos na nababalot ng berdeng kapangyarihan ng batas. Ang namamahala na Diyos na ito ay kabilang sa lahi ng mga hayop. Isang lahi na palaging nag-aalaga ng ambisyon na pamunuan ang buong dagat ng Chaos. Hindi nila pinahintulutan ang sino man na hamarang sa kanilang paraan ng pagsakop sa Sea of Chaos. Haha, wala kang ideya kung gaano kakulit ang matandang halimaw na iyon. Imposibleng mapatay mo siya. Humagalpak ng tawa si Atticus. Natigilan ang mga namamahala na Diyos sa mga salita ni Atticus. Maging ang mga mata ni Atticus ay kumikinang sa takot sa pagbanggit ng pangalan ni Ronnie. Nakakatakot din ang boses niya. Hindi may kikaila na takot siya kay Ronnie. Si Atticus ay isa sa pinakatanyag na namamahala ng mga Diyos sa dagat ng Chaos at nakuha niya ang antas na iyon maraming taon na ang nakalilipas. Ang kanyang takot sa halimaw ay sapat na ebidensya na ang kasalukuyang Ronnie ay may hindi maisip na lakas. Wala sa iyo kung mapapatay natin o hindi si Ronnie. Ngunit hindi ka mabubuhay para makita namin siyang patayin. Punta ka sa impyerno. Bakla ka. Isang namamahala na Diyos ang nag-unat ng isang higanteng kamay patungo kay Atticus. Gamit ang napakalaking kapangyarihan ng batas. Sumunod naman ang iba. Dahil sa kapangyarihan ng batas ng napakaraming namamahala na Diyos, hindi makagalaw si Atticus kahit isang pulgada. Nabasag ang kanyang katawan bago pa niya maitawag ang kanyang lakas. Ilang matunog na boom ang tumunog. Ang mga agos ng malakas na enerhiya ay bumagsak sa espiritual na kaluluwa ni Atticus. Isang napakalaking kapangyarihan ng batas ang nagbuklod sa magulong kawalan. Ang mga namamahala na Diyos ay karaniwang may napakalaking mahalagang enerhiya na nagpahirap sa kanila na patayin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga namumunong Diyos na ito ay nagsama-sama sa layuning patayin ang kanilang kalaban. Na isa ring namamahala na Diyos. At inatake siya ng buong lakas. Ginamit nila ang kanilang malalakas na kakayahan upang sabay-sabay na maglunsad ng mga kakilakilabot na enerhiya laban kay Atticus. Hindi nagtagal ay naging isa sa mga pinakakakilakilabot na labanan na nakita ng sinuman. Boom! Ang espiritual na kaluluwa ni Atticus ay napapalibutan na ngayon ng lumiligid na enerhiya. Lunurin ng napakalaking mamamatay tao ang lahat ng nasa malapit. Ipaghihiganti ako ni Ronnie.
Umungol si Atticus. Isang nakakabinging kalabog ang biglang tumunog. Na ikinagulat ng lahat. Napatigil ang lahat at napalingon. Hinahanap ang pinanggalingan ng tunog. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang kalampag. Isang malaking gintong kampana ang lumitaw. Na parang wala sa hangin. Ang pagsususpine sa itaas ng espiritual na kaluluwa ni Atticus. Naglabas ito ng enerhiya upang protektahan ito. Tumunog ang gintong kampana. Ang mga soundwave nito ay umaalon at kumalat sa bawat sulok ng Sea of Chaos. Sa sandaling ito, narinig ng bawat nilalang sa Sea of Chaos ang mahaba at malambing na tunog nito. Ito ang Chaotic Golden Bell. Nagulat ang lahat ng namamahala sa mga Diyos nang makita ang gintong kampana. Ang Chaotic Golden Bell ay sikat mula pa noong sinaunang panahon. Ayon sa alamat, ang Chaotic Golden Bell ay nabuo sa panahon ng kaguluhan kung saan ang lahat ay nasa isang magulong estado. Naglalaman ito ng pinakadalisay na diwa ng orihinal na enerhiya at kinakatawan ng pinakapangunahing enerhiya at mga batas sa dagat ng Chaos. Higit pa rito, sinabi na ang Chaotic Golden Bell ay magdadala rin sa may-ari nito ng pinakamaswerteng tadhana sa Sea of Chaos. Noong sinaunang panahon, sumiklab ang matinding labanan sa sandaling lumitaw ang Chaotic Golden Bell. Ito ay dahil ang bawat magsasaka ay may ambisyon na magkaroon nito sa kanilang pag-aari. Gayunpaman, kalaunan, nawala ang Chaotic Golden Bell at walang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya, walang sino man ang umasa na muling lilito ang Chaotic Golden Bell. Sa ilalim ng proteksyon ng Chaotic Golden Bell, ang espiritual na kaluluwa ni Atticus ay protektado mula sa pag-atake ng kanyang mga kalaban. Sinamantala niya ito at tumakas mula doon sa bilis ng kidlat. Si Chapman. Nakita ng mga namamahala na Diyos ang isang figure sa malayong kawalan na nababalutan ng isang kakilakilabot na aura ng demonyo. Gumagamit siya ng ilang mahiwagang kasanayan para kontrolin ang Chaotic Golden Bell. Chapman. Hindi ko inaasahan na nakuha mo ang Chaotic Golden Bell. Ngumuso ang isang namamahala na Diyos. Lahat ng iba pang namamahala na mga Diyos. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay sumugod patungo kay Chapman. Ang Chaotic Golden Bell ay agad na lumipad patungo kay Chapman at dumapo sa kanyang palad. Nahanap na ni Ronnie ang Chaotic Golden Bell. Ibinigay niya sa akin. Hindi ako papayag na patayin mo si Atticus. O ako ang sisihin ni Ronnie sa pagkamatay ni Atticus. Malamig na sabi ni Chapman. Habang nagsasalita siya ay tumalikod siya at humakbang sa kabilang direksyon. Handa na siyang umalis. Chapman. Dahil nandito ka, paano kung papatayin ka rin namin ngayon? Isa ka sa mga magaling na katulong ni Ronnie. Di ba? Sabi ng isang namamahala na Diyos. Hindi sumagot si Chapman. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglipat sa direksyon ng Heaven Beast Valley. Narating na niya ang Heaven Beast Valley sa loob ng ilang segundo. Ang mga namumunong Diyos, si Dustin, at ang 12 zodiac na hayop ay sumunod sa kanya sa Heavenly Beast Valley. Ayaw siyang pakawalan sa kanilang paningin. Ang Heaven Beast Valley ay ang pinakamahalagang base ni Chapman. Nagpatuloy si Chapman patungo sa kailaliman ng Heaven Beast Valley. Naunawaan niya na masyadong makapangyarihan ang mga humahabol sa kanya. Lahat sila ay mga Diyos na namamahala at nangungunang martial arts master sa Sea of Chaos. Walang sino man sa Heaven Beast Valley ang makakatulong sa kanya laban sa napakaraming malalakas na kalaban. Boom! Boom! Ang mga namamahala na Diyos ay pumasok sa Heaven Beast Valley nang walang anumang kahirapan at naglabas ng nakakatakot na mapang-ipong enerhiya upang magdulot ng mga pagsabog sa Heaven Beast Valley. Saan man sila dumaan, dinurog nila ang hindi mabilang na mga nilalang na naging pulbos, na nagbibigay sa kanila ng madalien ngunit miserableng kamatayan. Hindi tulad nila. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay hindi pumatay ng anumang ordinaryong nilalang sa Heaven Beast Valley. Si Chapman ay tumatakas patungo sa Land of Void. Bulalas ni Dustin habang pinagmamasdan ang direksyon kung saan patungo si Chapman. Ang Land of Void ay isang misteryosong lugar sa Heaven Beast Valley. Ito ay umiral doon mula noong sinaunang panahon. Dati nang pumasok si Dustin sa Land of Void kasama si Violet at natagpuan ang mga tao ng Nine-Tailed Demon Fox Race doon. May pagsalakay ng kalaban.
Lubos na nakaalerto. Maraming master ang tumakbo palabas sa kani-kanilang lugar sa Heaven Beast Valley. Lahat kayo. Magtago kayo. Gulat na utos ni Chapman. Ang kanyang boses ay mabagsik. Ang mga Panginoon sa Heaven Beast Valley ay pawang mga nasasakupan niya. Kung matutuklasan sila ngayon, tiyak na papatayin sila. May pagkakataon na ang Heaven Beast Valley ay maaaring ganap na mapuksa kung sila ay nabigo ngayon. Nang matanggap ang utos ni Chapman, mabilis na umatras ang mga master. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, nakatakas si Chapman sa isang malawak na espasyo sa kailaliman ng Heaven Beast Valley. Gusto niya talagang tumakas sa Land of Void. Napaisip si Dustin sa loob. Sa buong kalawakan ng Heaven Beast Valley, ang pinakamisteryosong lugar na hawak nito ay ang Land of Void. Kilala rin ito bilang sinaunang lupain ng reincarnation. Dahil mayroon itong pinakamataas na batas ng reincarnation sa buong mundo. Alam ni Dustin kung gaano kahirap ang lugar na ito. Ang paglalakbay doon ay walang mga garantiya kahit ang mga namamahala sa Diyos ay maaaring hindi makakuha ng ligtas na daanan. Gayunpaman, naiintindihan niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Chapman. Ang Land of Void ay maaaring mali-mali at hindi mahuhuli. Kailangan niyang gamitin ito sa kanyang kalamangan para maalis ang mga humahabol sa kanya. Okay lang ba ang patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox race? Naisip ni Dustin na ang patriarch ng lahi ni Violet ay malamang na nasa Land of Void. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ang iba pang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race ay ligtas na ngayon sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kung ang kanilang patriarch na si Alfie ay nakatakas na sa Land of Void, tiyak na hahanapin muna niya ang kanyang mga angkan. Whoosh! Gaya ng inaasahan ni Dustin. Sumugod si Chapman sa isang space teleportation channel. Agad niyang nakilala kung saan ito natuklasan ang Land of Void. Tama siya, sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ang mga namumunong Diyos sa pagtugis ay malapit na sumunod kay Chapman. Hindi man lang sila nagdala ng isip. Dumiretso sila sa space teleportation channel. Sundan natin sila. Inutusan ni Dustin ang 12 zodiac na hayop. Sumang-ayon sila, at mabilis nilang sinundan ang kanilang mga galaw. Minsan na siyang nakapasok sa Land of Void. Kaya alam niya kung ano ang aasahan. Hindi siya natakot o nabibigla man lang. Malinaw ang kanyang pag-iisip at itinoon ang kanyang atensyon sa pagtugis ni Chapman. Matapos dumaan sa isang rock channel na puno ng batas ng reincarnation, pumasok sila sa Land of Void. Kakaiba ang mabituing langit sa loob. Ito ay may kulay abo bilang pangunahing kulay nito. At maraming lumang daanan ng bato ang lumutang at umaabot sa iba't ibang direksyon. Nakakamangha. Napakayamang batas ng reincarnation. Medyo kakaiba ang espasyong ito. Nararamdaman ko na ang aking iniisip na pakiramdam ay lubhang limitado. Nararamdaman ko rin. Ang saklaw ng aking espiritual na pakiramdam ay mas maliit. Sino ang nakakaalam na may ganitong lugar sa Heaven Beast Valley? Ang mga namamahala na Diyos na nagkakaroon ng kanilang unang mga yapak sa Land of Void ay may iba't ibang komento. Nagulat sila dahil kailangan nilang mag-adjust sa kakaibang lugar na ito. Ang kanilang kahanga-hangang lakas ay nanatili. Ngunit ang kanilang espiritual na mga pandama ay limitado. Ayan. Nakatakas si Chapman patungo sa daang bato na iyon. Tawag ng isa sa mga namamahala na Diyos. Maaaring pamilyar si Chapman sa lugar na ito. Ngunit hindi siya makalayo dahil sa pinsalang natamo niya. Ang mga namamahala na Diyos ay pumunta sa kanyang direksyon. Nasa likod lang nila si Dustin at ang 12 zodiac animals. Maingat na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Maaaring limitado ang kanilang espiritual na mga pandama. Ngunit sapat na para sa kanila na mahanap si Chapman. Sinundan nila siya sa landas na bato. Tingnan mo, ang daming estatwa. Bulalas ng isa sa mga namamahala na Diyos sa pagtugis. Mga puppet sila. Isa pang namamahala na Diyos ang hinuha pagkatapos ng maingat na pagmamasid. Ang mga puppet na ito, na higit sa 30 talampakan ang taas, ay may isang lumang sable sa kanilang mga likod. At ganap silang nakatayo sa magkabilang gilid ng landas na bato na parang may binabantayan. Naaalala ko,
Ang malalaking puppet na ito ay mga subordinate ng 18 Reincarnation Guard. Sila ang may pananagutan sa pagbabantay sa daan ng reincarnation. Napagtanto ng isa sa mga namamahala na Diyos kung ano ang nasa harapan nila. Ano? Subordinate ng 18 Reincarnation Guards. Ang daan ng reincarnation. Nagulat ang iba pa niyang kasama. Sa Sea of Chaos, mas mataas ang antas ng lakas ng isang tao. Mas alam niya ang tungkol sa daan ng reincarnation. At mas magalang siya, kahit noong sinaunang panahon. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa daan ng reinkarnasyon ay bawal. Na hindi isang bagay na maaaring makipag-ugnayan sa mga ordinaryong Panginoon. Ito ba ang daan ng reincarnation? Tanong ng isang namumunong Diyos. Bahagya siyang nakaramdam ng takot. Huwag mong guluhin ang mga rebeltong ito. Baka magkagulo tayo. Pumunta kami dito para patayin sina Chapman at Atticus. Kapag tapos na kami sa aming gawain ay aalis na kami kaagad. Hanggat maaari, hindi natin guguluhin ang daan ng reincarnation. Seryosong pinayuhan ng isa pang namumunong Diyos. Sige, sumang-ayon ang iba pang mga namumunong Diyos. Narinig nilang lahat ang isang kasabihan na ang daan ng reincarnation ay dapat seryosohin. Sa sandaling ginulo nila ito, tiyak na hindi ito magiging maganda para sa kanila. Kaya naman, ginawa nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga estatwa na nakatayo sa magkabilang gilid ng landas na bato. Hindi ka makakatakas, Chapman. Ang namamahala na Diyos na sakop ng berdeng kapangyarihan ng batas ay biglang bumilis at lumapit kay Chapman. Hahaha, ituloy mo ako sa lahat ng gusto mo pero hindi magiging madali ang pagpatay sa akin sa Land of Void. Panunuyan ni Chapman. Pagkatapos, biglang, isang malaking sirang kontinente ang lumitaw sa harap nila. Tulad ng kakaibang kulay ng kalangitan. Mayroon din itong kulay abong kulay. Hindi mabilang na matataas na gusali ang nakatayo sa lupa nito. Gayunpaman, ang mga gusaling ito ay walang laman at sira-sira. May kumikinang na saya sa mga mata ni Chapman nang makita niya ito. Binilisan niya. Dumiretso sa kontinente at nawala. Whoosh! 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 Ang mga namamahala na Diyos. Si Dustin. At ang 12 zodiac na hayop ay sunod-sunod na dumaong sa kontinente. Napagtanto ni Dustin na ang kontinenteng ito ay iba sa dati niyang pinasok noong huling pagpunta niya rito. Tulad ng nangyari, mayroong higit sa isang kulay abo na kontinente sa Land of Void. Maghiwalay na tayo at hanapin sina Chapman at Atticus. Napakarami nating tao. Kung hindi natin kayang patayin silang dalawa at lumabas ang balita, magiging katatawanan tayo, sabi ng isa sa mga namamahala na Diyos. Sumang-ayon naman ang iba. Mahigit sa 100 namumunong Diyos ang humahabol kay Chapman at Atticus. Ngunit hindi pa rin nila nagawang tapusin ang kanilang gawain. Ito ay ginawa ng karamihan sa kanila ng kaunti panghinaan ng loob. Gayunpaman, pinatunayan din ito na napakahirap pumatay sa mga namamahala na Diyos. Gumawa sila ng kanilang mga plano. At sila ay naghiwalay. Nagpunta sila sa malalim na kontinente upang hanapin ang kanilang target. Naglalakad sa kontinente. Tumingin-tingin si Dustin sa paligid at napag-alamang ito ay malungkot. Napakalaki ng kontinente. Tinansya ni Dustin na kahit na ang kabuoang lawak ng daan-daang universo doon ay mas maliit pa rin sa ikasampung bahagi ng kontinente sa harapan niya. Napansin din niya ang malakas na presyo ng batas ng reincarnation sa partikular na kontinenteng ito. Nagkaroon ito ng malaking paghihigpit sa mga nanghihimasok mula sa labas. Ang mga namamahala na Diyos. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay nadama na ang kanilang mga pagpipilian na ang mga pandama ay nabawasan. Sa karamihan, kalahati lang ng kontinente ang kanilang nakikita. Kung sila ay nasa labas ng Land of Void, ang mga namumunong Diyos ay madaling maiintindihan ang buong Sea of Chaos. Hindi mahirap isipin ang paghihigpit sa mga mag-aaral na pandama sa kontinenteng ito. Tumakas si Chapman hanggang sa kailaliman ng kontinente. Nang makita siya ay agad nilang sinundan. Tingnan mo, may altar sa harap natin. Sigaw ng isang namamahala na Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating ang grupo sa gitna ng kontinente.
Tumigil sila sa kanilang paglalakad nang lumitaw ang isang nakakatakot na napakalaking sinaunang altar sa harapan nila. Ang altar ay inukitan ng iba't ibang pattern. Kabilang ang mga bundok, ilog, hayop, tao, Diyos, multo, iba't ibang nilalang, at mahiwagang simbolo na hindi nila alam. Gayunpaman, higit sa lahat ang nakakuha ng kanilang pagyusisa ay ang hindi mabilang na mga kabaong na lumutang sa paligid. Sabay-sabay na napatingin ang mga mata nila sa isang figurang naka-cross-legged sa gitna ng altar. Isa siyang dawastang pari. Isang robe ang nakasabit sa kanyang mga balikat. Isang fly whisk ang nakahawak sa kanyang kanang kamay. At tahimik siyang nakaupo habang nakapikit. Ang katawan ng dawast na pari ay natatakpan ng makapal na layer ng alikabok. Mukhang matagal na siyang hindi gumagalaw. Naglakad na si Chapman sa mga hagdan patungo sa altar. Ngunit tumigil din siya. Paglingon niya, binigyan niya sila ng isang matagumpay na ngiti. Hey! Guys, gaano kayo katapang? This altar is a part of the road of reincarnation. Anumang away dito ay magbubunga ng gulo. Sabi niya sabay ngisi. Wow! Ang altar na ito ay bahagi ng daan ng reinkarnasyon. Ulit ni Dustin sa kanyang isipan. I bet nakapasok na si Chapman sa Land of Void dati. Iyon siguro ang dahilan kung bakit niya kinikilala ang altar na ito. Ang likha na kaluluwa ni Atticus ay dahan-dahang umakyat sa mga hakbang upang maabot ang antas ni Chapman. Chapman, sigurado ka bang hindi tayo aatake? Napapaligiran na naman tayo sa kanila. Tanong ni Atticus na nanginginig ang boses. Karaniwan, siya ay malakas, ngunit siya ay nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi na niya kayang buuin muli ang kanyang laman dahil kaunti na lang ang natitira niyang lakas. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo madadala ng kamay dito. Tiniyak siya ni Chapman na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nakaupo siyang nakakross sa hagdanan ng altar. Naglabas ng malaking bilang ng mga nangungunang likas na yaman. At nilamon ang mga ito upang simulan ang pagpapagaling sa kanyang sarili. Chapman, huwag mo kaming takutin. Isa lang itong altar. Walang delikado doon. Ang isang namamahalang Diyos na pumutol. Na iniikot ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga taon, ang mga misteryosong alamat tungkol sa daan ng reinkarnasyon ay kumalat sa buong dagat ng Chaos. Narinig din ng mga namumunong Diyos na ito ang matandang kasabihan. Walang sino man ang maaaring pukawin ang gulo sa daan ng reincarnation. Gayunpaman, sila ang mga nangungunang master sa Sea of Chaos. Kumbinsido sila na ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sila ay sapat na matalino upang hindi kumuha ng mga panganib. Ngunit hindi nila naisip ang daan ng reincarnation ay talagang nagdulot ng anumang banta. Pagkatapos ng lahat, wala pang kakilakilabot na nangyari. Sa makatuwid, naisip nila na pinalaki ng mga alamat ang panganib ng daan ng reinkarnasyon. Chapman, kinukuha ko ang buhay mo. Nang magsalita ang namumunong Diyos, gumawa siya ng malaking palad para tamaan si Chapman. Ang palad ay nadouble at pagkatapos ay triple ang laki. Lumapit kay Chapman habang nakaupo siya roon. Mukhang isang maliit na langgam. Ang kamay ay naglabas ng napakaraming lakas at napakatalino na kapangyarihan ng batas. Chapman, kailangan na nating tumakbo. Namutla ang mukha ni Atticus sa takot. Kung gusto niyang tumakas, kailangan niya ng tulong ni Chapman. Kumalma ka, gaya ng sinabi ko, hindi nila tayo maaaring saktan dito. Sagot ni Chapman. Nanatili siyang hindi gumagalaw, hindi man lang nag-abalang imulat ang kanyang mga mata. Nang magkausap sila, lumapit sa kanila ang dambuhalang kamay. Nanginginig si Atticus na parang dahon. Ngunit nananalig pa rin siya kay Chapman. Kabigla-bigla, biglang kumilos ang paring Daoist na kanina pa nakakross ang paa. Itinaas niya ang kanyang ulo at idinilat ang kanyang mga mata sa nakakasilaw na liwanag. Walang sino man ang maaaring mag-udyok ng kaguluhan sa daan ng reincarnation. Sabi ng paring tao. Pagkatapos ay itinaas niya ang fly whisk at pinalo paarap. Boom! 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 Sa altar, ang malakas na reincarnation energy ay lumundag sa kalangitan. Sa isang iglap, nag-transform ito sa isang lumang machete at nilaslas ang namamahala na Diyos.
Ang namumunong Diyos ay umungal at napaatras ng ilang hakbang. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Umikot ang higanteng palad at nakaharang sa machete. Ang banggaan ng dalawa ay lumikha ng kakilakilabot na kaguluhan ng enerhiya na umiikot sa mga bilog. Nang malapit na ito sa altar. Nagpadala ang paring dawas ng mga nakasisilaw na rune pagkatapos nito upang ihinto ang kaguluhan. Pagkatapos ng banggaan, isang malalim na hiwa ang lumitaw sa palad ng namumunong Diyos at bumulwak ang dugo mula rito. Ang dawas na pari ay nasugatan ng namamahala na Diyos sa isang galaw. Dahil masyadong mapanganib ang lugar, lumayo ang namumunong Diyos mula kina Chapman at Atticus, na nagpasya na atakihin sila sa ibang pagkakataon. Sa kabutihang palad, siya ay isang namamahala na Diyos at ang pinsalang natamo niya ay maliit. Sa isang iglap ay naghilom na ang sugat sa palad niya. Walang duda na ito ay bahagi ng daan ng reinkarnasyon. Pagkumpirma ni Dustin sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang paglalakbay sa kataas-taasang universo sa Ninth Evil Valley. Sa kataas-taasang universo na iyon, nakatagpo siya ng isang misteryosong altar na may bangkay ng monghe. Dahil taglay ni Dustin ang reincarnation token. Nakipag-usap sa kanya ang monghe. Itinuro din ng monghe kay Dustin ang lihim na reincarnation skill at ipinagkatiwala sa kanya ang isang Buddhist na kasulatan. Ang altar na ito ay mukhang nakakatakot. Kailangan nating magtulungan. Ang patay na pari ng tao ay walang laban sa ating lahat. Sumigaw sa malalim na boses ang namumunong Diyos ng lahi ng hayop na nababalot ng berdeng kapangyarihan ng batas. Sige, susubukan natin. Tumanggo naman ang ibang namamahala ng mga Diyos bilang pagsang-ayon. Bilang mga namumunong Diyos na namuno sa Sea of Chaos, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili at hindi natatakot sa anuman. Bagamat alam nila na ang daan ng reinkarnasyon ay misteryoso, hindi sila kumibo. Ang mga patay ay dapat umiwas sa makamundong mga gawain. Lupa sa lupa, alikabok sa alabok, abo sa abo. Ano ang kawili-wili sa pakikipaglaban sa buhay? Sigaw ng isang namamahala na Diyos sa pari ng tao. Mahigit 10 namamahala na Diyos ang nakapalibot sa altar. At bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng kanilang pinakamahusay na mga galaw. Dahil sa impact, yumanig ng malakas ang espasyo. Dustin, kailangan din kitang tulungan. Huwag kang tatayo at manood. Sabi ng namumunong Diyos ng lahi ng hayop habang nakatingin kay Dustin at sa 12 hayop. Narinig mo ang sinabi niya. Walang sino mang maaaring magdulot ng kaguluhan sa daan ng reincarnation. Baka hindi ka natatakot pero ako. Kung gusto mong lumaban, gawin mo lang. Huwag mo akong idamay. Mataray na sagot ni Dustin. Dustin, huwag mong kakalimutan na partner tayo ngayon. Pinaalalahanan siya ng namumunong Diyos ng lahi ng hayop, na ikinapikit ng kanyang mga mata. Oh, ganoon ba? Parang hindi masyadong solid ang relasyon natin. Sagot ni Dustin. Nasaksihan ni Dustin ang mga namumunong Diyos na ito ay nakatayo lang at nanunood habang nakikipaglaban siya kay Chapman ng mag-isa. Sinabi ko na sayo na hindi natin mapagkakatiwalaan ang batang ito. Huwag pansinin ang mga ito sa ngayon. Tapusin na natin sina Chapman at Atticus. Pagkatapos ay haharapin natin siya. Sigaw ng isa pang namamahala na Diyos. Sa buong Dustin, ang mga namamahala na Diyos ay nakatayong nanlilisik. Gusto nilang lahat na patayin siya. Sa katunayan, naghinala si Dustin na nag-alok sila na makipagtambal sa kanya para makita siya at tapusin siya mamaya. 2/3. Kung tutuusin. Kung patuloy siyang nagtatago sa 3,000 malalaki at maliliit na universo o sa Fallen Divine Valley. Wala silang magagawa sa kanya. Habang pumapasok sa isip niya ang pag-iisip ay napangisi si Dustin. Magsimula na tayo. Kung hindi natin papatayin sina Chapman at Atticus, mahihirapan itong habulin si Ronnie. Sabi ng isang namumunong Diyos na sakop ng kapangyarihan ng gintong batas. Ibinuka niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Naging sanhi ito ng magulong enerhiya at ang orihinal na magulong mga batas mula sa malawak na magulong walang laman sa labas ng Heaven Beast Valley upang magsimulang gumalaw. Sumugod sila sa Heaven Beast Valley at pagkatapos ay sa Land of Void. Sa wakas ay sinisipsip sa kanyang bibig at ilong.
Isa siya sa 2 reclusive elder mula sa Novel Court. Dahil ang punong tanggapan ng Novel Court ay inatake ni Ronnie. Ang mga nakatataas na pinuno ng Novel Court ay kinailangang isama ang kanilang mga tao at tumakas. Kaya naman, nais ng mga tao sa Novel Court ang kanilang paghihiganti kay Ronnie. Sa pagkakataong ito, nagpadala sila ng 2 namamahala na Diyos. Pagsilbihan mo si Ronnie. Go to hell. Ang namamahala na Diyos na nakabalot sa gininto ang liwanag ay umungal. Sumuntok ng kamao kay Chapman at Atticus. Ang kanyang kamao ay kumikinang at hindi mabilang na mga gintong ron na lumitaw sa ibabaw nito. Habang lumilipad ang kamao sa hangin, naapektuhan nito ang katatagan ng espasyo at daloy ng oras. Whoosh! Whoosh! Ibinuka rin ng ibang namamahala ng mga Diyos ang kanilang mga bibig at hinigop ang walang katapusang magulong enerhiya at ang orihinal na enerhiya ng batas sa dagat ng Chaos sa kanilang katawan. Ito ang omnipotent skill na magagamit lamang sa mga namamahala sa mga Diyos. Kailanman nila gusto, maaari nilang kunin ang enerhiya at mga batas ng langit at lupa para sa kanilang sariling paggamit. Matapos makatanggap ng sapat na enerhiya at batas ang mga namumunong Diyos, ang kanilang mga aura ay naging napakalakas. Damaloy ang enerhiya mula sa kanilang mga katawan at niyanig ang hangin sa kanilang paligid. Pumunta ka sa impyerno. Ang bawat isa sa mga namamahala na Diyos ay kumilos. Ang enerhiya na bumaril patungo kina Chapman at Atticus ay lumikha ng napakalakas na presyo na halos ganap na nawasak ang kalapit na espasyo. Sa altar, nakaupo pa rin ang Taoist priest na naka-cross legs. Walang laman ang kanyang mga mata. Tumatagos sa kawalan. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang tinitingnan. Parang naubos lahat ng energy niya sa buhay. Siya ay walang iba kundi isang bangkay. Paano kayang yumukod sa kanya ang mga mayabang at hindi sumusukong mga Diyos na ito? Isang alon ng enerhiya ang nabuo hanggang sa umabot ito sa langit at nakatutok kay Chapman at Atticus. Bago pa sila mataman, may nagsimulang mangyari. Boom! 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 Malakas na yumanig ang buong altar at sunod-sunod na tumaas ang maliwanag na ron. Sa altar, ang mga pattern ng mga bundok, ilog, mga nilalang ng iba't ibang lahi, at misteryosong mga simbolo ay nabuhay at nagpran sa kalangitan. Isang napakalaking enerhiya ang lumabas mula sa ilalim ng altar. Halos iyangat ito sa lupa. Boom! 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 Ang mga pagsabog ng enerhiya ay patuloy na pumupuno sa hangin. Ang mga alon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Nanginginig ang buong kalawakan. Walang sino man ang maaaring pukawin ang gulo sa daan ng reincarnation. Sigaw ng paring Taoist. Itinaas niya ang fly whisk sa kanyang kamay. Ang enerhiya at mga batas ay nakadikit dito tulad ng pandikit. Lumaki ang fly whisk at libo-libong sinulid ang naging mga dragon at umaatungal ng mabangis. Whoosh! Habang humahagupit ang fly whisk, hiniwa-hiwa ang espasyo. Boom! Ang fly whisk ay bumangga sa lahat ng mga pag-atake ng mga namamahala na Diyos. Ang epekto ay nagdulot ng higit sa 100 pagsabog. Boom! Boom! Biglang, ang mga pag-atake ng namamahala ng mga Diyos ay walang kabuluhan. Ang fly whisk ay tumalbog pabalik sa kamay ng Taoist priest. Mula sa gitna ng banggaan, isang malaking black hole ang lumitaw at lumutang sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naubos ang enerhiyang ginawa ng banggaan. Ang mga namamahala na Diyos ay napaatras. Humihingal ng husto. Marahas ding nanginig ang katawan ng paring tao. Ang dalawang panig ay leeg at leeg. Gulat na napatingin sa Taoist priest ang lahat ng nanunood. Isa lamang itong bangkay. Ngunit nagawa nitong lumaban sa higit sa 100 namamahala ng mga Diyos. Walang nakakita sa pagdating nito. Ngunit posible rin na ang altar ay nagdagdag ng maraming enerhiya at mga batas upang maging napakalakas ng bangkay ng Taoist na pari. Pumunta ka. Gamitin ang lahat ng mayroon tayo. Papatayin natin siya. Sigaw ng isang namamahala na Diyos. Muling naglunsad ng marahas na pag-atake ang namamahala ng mga Diyos. Boom! 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 Sunod-sunod ang iba't ibang pag-atake sa altar. Ang lupa at langit ay natatakpan ng enerhiya at mga batas, na lumilikha ng galit na ulap at maliliit na lindol.
Walang sino man ang maaaring pukawin ang gulo sa daan ng reincarnation. Sa altar, nagsimulang kumanta ang Taoist priest. At ang fly whisk sa kanyang kamay ay patuloy na humahampas, na humaharang sa mga pag-atake na dumarating. Ang buong altar ay tila ganap na aktibo. Nakasisilaw at dumadagandong. Nagpatuloy ang pagbuhos ng enerhiya at ang mga ron ay bumaril sa kalangitan. Ang labanan ay tumagal ng ilang araw at gabi. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay nakatayo sa malayo. Nanlilisik ang mga namamahala sa mga Diyos. Sinaktan ng mga namamahala na Diyos si Dustin. Kaya imposible para sa kanya na tulungan sila sa pamamagitan ng pagsali sa labanang ito. Sa hagdan ng altar, nagpatuloy sa paghawak sina Chapman at Atticus. Ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot ngunit naniniwala silang magagawa nila ito. Pareho silang mga Diyos na namamahala. Ngunit sila ay malubhang nasugatan at sila ay mas mahina kaysa dati. Ano ang dapat nating gawin? Bahagyang umatras ang mga namamahala na Diyos. Natuklasan nila na ang Taoist na pari sa altar ay tila laging masigla at handang lumaban. Kaya niyang labanan silang lahat sa kanyang sarili at ang altar ang pinagmumulan ng kanyang enerhiya. Ang galing niya. Ngumiti si Dustin at tumango bilang pasasalamat. Ang daan ng reincarnation ay talagang kahanga-hanga. Ang 12 zodiac animals ay tumango rin bilang paghanga. Nagdilim ang mga mukha ng mga namumunong Diyos. Dapat ay nagawa na nilang pawiin ang bangkay. Nakaramdam sila ng kahihiyan. At higit sa lahat, natuto sila, na ang daan ng reincarnation ay talagang hindi magugulo. Sabi ko naman sa'yo hindi mo kami mapapatay dito. Ang daan ng reincarnation ay napakakomplikado at naiintindihan namin kung paano ito gagamitin para protektahan ang ating sarili. Kung patuloy mo itong ipaglalaban, maaaring magdulot ito ng hindi kayang problema para sa iyo. Sigaw ni Chapman. Hinihimas ang kanyang dibdib. Dahil sa kanyang panunuya, napakunot ang noo ng namamahala ng mga Diyos at naikuyom ang kanilang mga kamao. Gusto nilang patayin sina Chapman at Atticus ngunit na-corner sila. Sa presensya ng Taoist ang pari. Napakahirap para sa kanila na patayin ang dalawang lalaking ito. Sa nakalipas na araw, sinubukan nila ang lahat ng uri ng paraan ng pag-atake. Kabilang ang enerhiya, batas, lakas ng enerhiya ng kaluluwa, at maging ang kanilang mga heretical na pamamaraan. Ngunit wala sa mga ito ay masama sa lahat. Hinarang ng paring Taoist ang bawat pag-atake na dumarating sa altar. Nagtago sina Chapman at Atticus sa hagdan patungo sa altar. Kahit na sila ay pinigilan ng enerhiya sa kanilang paligid at nahihirapang gumalaw. Hindi naman sila nasaktan. Kung mayroon kang kakayahan at pasensya, maaari mong ipagpatuloy ang pag-atake sa amin. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kung patuloy mong guluhin ang daan ng reincarnation, maaaring lumabas na halimaw at ipagtanggol ito. Magiging masaya iyon. Pang-asar ni Atticus na may kasamang tawa. Buong tiwala siya na ligtas na siya ngayon. Ilang sandali, ang lahat ng namamahala sa mga Diyos ay natahimik at natahimik. Tama siya. Nag-aalala sila na magagalit sila sa isang halimaw. Kaya nagtitimpi sila sa buong oras na ito. Napakaraming ugnayan sa daan ng reincarnation dito. Walang sino man ang makakasakit sa mga may kaugnayan sa daan ng reinkarnasyon. O may mga kahihinatnan. Ang pinagkasunduan na ito ay naipasa mula noong sinaunang panahon sa dagat ng Chaos. Malalim na itong nakaugat sa kanilang mga puso. Kung patuloy silang umatake sa altar. At pinukaw ang isang bagay na mas malakas pa. Magsisisi silang lahat. Habang nagdedebate sila, nanatili sina Chapman at Atticus sa hagdan ng altar at ngumiti. Hindi mahalaga kung ano ang pipiliin mo. Babalik din si Ronnie. Pagkatapos ay pupunta kami para sa iyo. Kailangan lang magpagaling ni Ronnie sa mga sugat niya ngayon. Kapag siya ay ganap na gumaling, hindi kayo makakayanan ng isang suntok mula sa kanya. Maghihiganti ako. Pahihirapan kita hanggang sa humingi ka ng kamatayan. Putol ni Atticus, sabay-sabay na tinitigan ang mga namamahala na Diyos. Si Dustin. At ang 12 zodiac na hayop. Dustin, kinuha mo ang aking mga pinagkakatiwalaan na sina Manson at Roddy bilang iyong mga alipin. Isa pa,
Dinambong mo ang lahat ng 7 advanced na Cosmo sa aking Heaven Beast Valley. Hindi ko ito nakakalimutan. Wala pa akong nakitang peste na tulad mo sa buhay ko. Dustin, sabihin mo sa akin, paano kita hahaharapin? Nakangising sabi ni Chapman. Tinitigan si Dustin gamit ang malungkot na mga mata. Sa ngayon, ganap na nakakarelax sina Atticus at Chapman. Inabala nila si Dustin sa mga mapanuksong salita habang naglalaan sila ng oras upang pagalingin ang kanilang mga sarili. Muntik nang mapatay ang dalawa. Siyempre gusto nila ng mabilis na paghihiganti. Ngayong ligtas na sila, kailangan nilang ilabas ang kanilang galit habang hinihintay nilang dumating ang kanilang amo. Dustin, bakit mo naisip na makakaisa ka sa mga namumunong Diyos na ito? Sa tingin mo ba ay kukunin kanila bilang kanilang kasama? Kung sa tingin mo, ikaw ay walang iba kundi isang tanga. Sa kanila, para ka lang kay Ronnie. Isa pang dapat tanggalin. Dustin, kung matalino ka, tumakas ka na. Kung hindi, papatayin ka nila. Hanggat inilalayo ka nila saan man malapit sa altar. Hindi ka makakatakas. Dagdag ni Atticus. Biglang nalipat ang tingin ng mga namamahala kay Dustin. Alam nila na si Atticus ay nagtatangkang galitin pa sila at maging sanhi ng away sa pagitan nila ni Dustin. Gayunpaman, may katuturan ang kanyang sinabi at seryoso nilang pinag-isipan ito. Gusto talaga nilang tanggalin si Dustin at ngayon ay isang magandang pagkakataon. Sadya man o hindi, sinimulan nilang palibutan si Dustin mula sa malayo. Sa oras na ito, nakatayo si Dustin at ang 12 zodiac na hayop sa malayo sa altar. Hanggat hindi nila hinayaang makalapit si Dustin sa altar at humingi ng proteksyon dito. Madali nilang matatalo siya at ang kanyang mga kasama. Tingnan mo yan, Dustin. Sila ay darating para sa iyo. Ano, nagsisisi ka na ba ngayon? Ito ang kinahinatnan ng paghabol mo sa akin. Nang makitang gumagana ang kanyang mga salita, tumawa ng malakas si Atticus. Dustin, alis na tayo. Sinabi ng 12 zodiac animals kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang telepathic link. Dahil napakaraming Diyos na namamahala, walang posibilidad na matalo silang lahat ni Dustin at ng 12 zodiac animals. Dustin, don't worry. Nag-message ako sa master namin. Tutulungan niya tayo, sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Mga sir, wait. Nang malapit ng gamitin ng 12 zodiac animals ang batas ng kalawakan para umalis. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at pinigilan sila. Bigla niyang naalala ang reincarnation token na mayroon siya. Dati, sa pinakamataas na universo sa loob ng 9th Evil Valley. Kinilala ng monghe sa altar ang kanyang reincarnation token bilang number 9 token. Dahil doon, nakipag-usap siya kay Dustin at tinuruan siya ng isang pamamaraan na may kaugnayan sa reincarnation at binigyan siya ng isang Buddhist na kasulatan. Ngayon, gusto ni Dustin na makita kung ang Taoist na pari sa altar ay makikilala rin ang reincarnation token. Atake, utos ng namumunong Diyos mula sa lahi ng hayop na sakop ng berdeng batas kapangyarihan. Dahan-dahan. Nagsimulang magsara ang mga namamahala na Diyos kay Dustin at sa 12 zodiac na hayop. Bagamat nagpasya silang makipagtambal laban kay Ronnie sa ngayon. Palaging tinag sa kanilang mga mata si Dustin. Hindi nila papalampasan ang napakagandang pagkakataon para ibagsak siya. Dustin, mapapahamak ka, sabi ni Atticus, tumawa ng malakas. Sayang, Dustin, hindi ako mismo ang papatay sa iyo. Dagdag ni Chapman. Habang sinisingil sila ng mga namamahala na Diyos na ito. Inihad ni Dustin ang kanyang kamay at na-activate ang reincarnation token. Maliwanag na bilog ng liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Number 9 token. Sa altar. Ang orihinal na walang laman na mga mata ng Taoist na pari ay biglang kuminang sa maliwanag na liwanag habang nakita si Dustin. To be exact, nakita siya sa reincarnation token niya. Ito talaga ang number 9 token. Sa wakas, may pagkakataon akong makita itong muli. Ang paring Taoist ay nagambala sa kanyang memorya tungkol dito. Dustin, pumunta ka sa impyerno. Sa oras na ito,
Ang mga namumunong Diyos ay nakarating kay Dustin at nagsimulang salakayin siya. Boom! 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 Hindi nagtagal. Ilang kakilakilabot na welga ang dumaan sa kanya.